Hello! What's up mga ka-planters? Yan, welcome po kayo dito sa aking channel. And welcome po kayo dito sa aking munting taniman ng mga kamatis. Sa ngayon mga ka-planters ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po tayo maglagay ng fertilizer dito sa ating tanim na kamatis. Pero bago yan mga ka-planters, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, baka pwedeng paki-subscribe at pakisama na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ina-upload po natin. Huwag na nating patagalin mga ka-planters. Let's go! Yan, ito po mga ka-planters. Yung paglalagay po natin ng fertilizer dito mga ka-planters ay dito po sa pagitan ng dalawang tanim mga ka-planters. Yan. At yung dami ng paglagay po natin ay tamang ganyan lang mga ka-planters. Para sulit at mas marami silang makain mga ka-planters. Makain yung tanim natin. Ganyan lang mga ka-planters, oh. Yan. Bakit sa gitna mga ka-planters yung pinaglagyan natin? Kasi yung mga ugat na nito mga ka-planters ay nagkakasalubong na dito sa gitna. At yung mga ugat niyan ng tanim natin ay malayo na sa kanyang puno. Yan po yung description niya mga ka-planters, ano? Yan, okay? So, sige, samahan po ninyo ako na maglagay at mag-cultivate ng ating pananim mga ka-planters, ano? Stay tuned! Isa pang tips mga ka-planters ay hanggat maaari, iwasan po natin na malagyan po ng fertilizer yung mga dahon-dahon ng ating mga pananim mga ka-planters, ano? Careful po tayo sa paglalagay ng fertilizer kasi pagka may nalagay na fertilizer dito, may tendency na maluluto yung yung dahon ng tanim natin mga ka-planters, ano? Yan. At ito yung magiging sanhi ng pagkamatay ng dahon hanggang sa magkaroon ng bacteria, virus yung dahon ng tanim natin at yun po yung dahilan kung bakit namamatay po yung mga halaman natin. Ngayon mga ka-planters, ipapakita ko din po sa inyo kung paano po natin saraduhan ng ating tanim na kamatis. So gamit po natin itong acerol or gabyon. So bali binubungkal po natin yung lupa ganyan. Yan para matabunan yung abono na nilagay natin kanina mga ka-planters. Yan ganyan po. Ito po yung tinatawag namin na na pagsasarado, ano. Sinasaraduhan natin yung fertilizer na nilagay natin para hindi sumingaw at hindi masayang. Para mas maganda at long-lasting effectivity ng ating fertilizer mga ka-planters ay kailangan po nating tabunan ng maigi yan. Huwag po nating hayaang sumisingaw yan dahil masasayang lang yung abono ng mga ka-planters. At the same time, para ma-save din natin, minsan kasi yung fertilizer natin pagka sumisingaw yan, ito yung nagiging cause na nalalanta yung pananim natin mga ka-planters. Yan, kaya wag po nating hayaan na nakatiwangwang or may nakalabas na mga fertilizer mga ka-planters. Yan, okay. Tuloy-tuloy po tayo mga ka-planters. Yan, samahan nyo lang po ako sa aking gawaing ito. Oh, may ugat dito. Yan para matanggal yan.
Siya pa na kumukonsumo ng ng nutrients sa lupa. Sige. Enjoy lang mga ka-planters at enjoy din sa panonood mga ka-planters diyan. Yan, so medyo may kahirapan din tong ginagawa natin yung pagsasarado, pero syempre wala namang madaling trabaho, di po ba? Yan, lalong-lalo na sa gawaing pang agrikultura or sa mga gawain sa bukid at sa mga garden mga ka-planters. So challenging pero enjoyable. Ito pala mga ka-planters, yung iba kasi hinihiga yan. Hinihiga talaga. Kung gusto mong palabasin yung mga sanga, ihiga mong ganyan tapos tabunan mo. Pero ako, ganyan na yan, as it is na ganyan, dahil kontento na ako sa tubo niya mga ka-planters. Siguro dito na siya lalabas. Dito na lalabas yung mga sanga dito sa taas. Pero dito sa may first na dahon niya, meron din siyang lumalabas na maliliit na usbong na sanga mga ka-planters. Yan, kaya pagka tinabunan natin at pagka umeffect yung yung fertilizer, sigurado mabubuhay yung sanga na yan. Okay? Isa pa palang tips mga ka-planters, yung pag sarado po natin mga ka-planters, ganyan. So dito sa may puno mismo, medyo naglalaan tayo ng konting imbakan ng tubig mga ka-planters, para hindi tuloy-tuloy na dumalo yung tubig. Kasi pagka nagdilig tayo mga ka-planters, dito sa mag-i-stay lang yung tubig dito. Yan, hanggang sa lumalim siya. Meron siyang himbakan ng tubig. Yan yung maganda, no? Kagandahan, no? Kasi pagka nagdilig ka ng fertilizer, dyan lang siya. Kasi kung halimbawa tinabunan mo ng sobra-sobra, aagos yung fertilizer pupunta kung saan-saan. At ito na po ang bagong look ng ating munting tanim na kamatis mga ka-planters. Yan, so naging organized na. At nalagyan na rin ng kanal dyan sa gitna para daloy ng tubig pagka malakas ang ulan mga ka-planters. Dahil ang kamatis po natin ay ayaw po yung nabababad sa tubig mga ka-planters. Yan, okay? So, syempre kung nagustuhan mo ang video ito, baka pwede pong leave ng thumbs up, yung inspiring comments, at saka suggestions para mas lalo po nating mapaganda ang ating channel. Yan, okay? So, sa mga bagong viewers po natin dyan, bagong subscribers po natin dyan, welcome po kayo dito sa aking channel. At maging sa mga dati po nating mga subscribers na palagi pong sumusuporta at sumusubaybay po sa ating mga simple videos, maraming salamat po. At thanks for watching. God bless po. Bye-bye. Mabuhay po kayo.